I hired you because it's you. Hindi ko inasahan na makikita ko ang pangalan mo sa listahan ng mga aplikante. For me, it's not a disaster. It's destiny. Nakatadhana talaga na magkita tayong dalawa. Dear Amihan Stories presents My Secret Child with the CEO. Written by Clover Daffodil. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Zyro. Pagkanta ni Luna sabay bati sa anak niya ngayon ay 7 taong gulang na. Sa gitna nila ay may mesa kung saan nakalagay ang isang chocolate cake na paborito nito. Medyo magulo pa ang icing at hindi pantay ang pagkakagawa ng cake. Siya mismo ang nag-bake niyon dahil iyon ang hiling ng anak niya. Thank you, Mama! Masigla nitong sabi saka pumikit. Ang wish ko, sana magka-love life na si Mama para magkaroon na ako ng papa. Hiling nito saka hinipan ng malakas ang kandila. Napailing siya. Here he goes with his usual wish again. Parang every year ay iyon ang wish nito. Gusto mo ba talaga ng papa? Tanong niya, ngumiti ang bata. Opo, Mama. Gusto ko na po ng papa. Yung mga classmates ko po, hinahatid sundo sila ng papa nila. Tapos nakakalaro pa nila sa video games. Gusto ko rin po nun, Mama. Pagmamakaawa nito. Zyro, hindi ganun kadaling makahanap ng lalaking makakasama ko habang buhay. Nasaan po ba kasi ang papa ko? Ayaw niya po ba sa akin? Bakit po hindi natin siya kasama? Malungkot na sambit nito. Hindi niya magawang sabihin na wala silang relasyon ng papa nito. Aksidente lang ang lahat. Kaya ni hindi alam ng lalaki na may anak sila. Hinawakan niya ito sa balikat at malumanay na tinitigan sa mga mata. Ganito kasi yan. May mga circumstances na nangyari sa pagitan namin ng papa mo kaya hindi na kami pwedeng magsama. Siyempre, hindi natin pwedeng ipilit yung mga bagay na wala sa atin. Things happen for a reason. Minsan, yung akala natin kailangan natin, hindi pala natin kailangan. Or much better to say, baka kaya hindi natin siya kasama kasi may better na darating sa buhay natin. Makahulugan yan sabi. Bahagyang nakanganga ang bibig nito. Para bang pilit iniintindi ang sinasabi niya. Malay mo, bigla akong mamit si the one, yung lalaking makakasama natin habang buhay. At syempre, yung tatanggapin ng sitwasyon natin at magiging papa mo na rin. Talaga, Mama? Kailan po kayo darating yun? Kunwari siya nag-isip. Pwedeng mamaya? Bukas? O sa susunod na bukas? Or maybe next year? Minsan, inaabot ang dekada. Alam mo kasi, the right one comes at the right time. Dapat matuto kang maghintay. Mama, baka puti ng buhok mo noon. Umawang ang bibig niya. Aba, kahit na puti ng buhok ko, malakas pa rin ang alindog ko, no? Siguradong marami pa rin magkakagusto sa akin. Confident niyang sabi. Humagikhik ang anak niya. Mama, baka matagal pa po yung right time. Yung classmate ko po, single dad po yung daddy niya. Gusto niya po ireto ko kayo. Pass. Hard pass. No thanks. Nakita ko na yun. Nakakaklase ko yun nung high school. Maraming chicks yun. Now, I know why you're single, Mama. But hindi niya na ituloy yan sasabihin nang biglang tumunog ang phone niya. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa kumpanyang inaplayan niya. Hi, Miss Luna. Congratulations. You have been hired as an assistant at Ardent Global Incorporated. Please report on Monday, September 23, 9 a.m. at our Makati office for contract signing. Kindly bring a valid ID. Welcome to the team. Umawang ang bibig niya at napasigaw siya sa tuwa. Yes, 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 finally. Thank you, Lord. Ganun na lang ang saya niya. Kakaresign lang kasi niya sa company na dati niyang pinagtatrabahuhan. Bigla iyon dahil sa manyak niyang boss na walang minti siyang bastusin. Mama, bakit po? Nag-aalalang tanong ni Zyro. Nagkalat ang chocolate cake sa bibig nito. Inirap niya ang screen sa bata at ipinakitang mensahe. Tingnan mo anak, ang galing ni Mama natanggap ako sa isang exclusive company. Makakapagtrabaho na ulit ako. Masaya niyang sabi. Lumiwanag ang mukha nito. Yay! Ang galing mo, Mama! Dahil dyan, very good, very good, very good! Anito habang naka-thumbs up ang 2 kamay at nakangiti. Teka, saan mo naman natutunan yan?
Sa school po. Yan po ginagawa namin kapag nakakasagot ng tama sa recitation. Ah, okay, I get it. Dahil dyan, ikaw din. Very good, very good, very good. Panggagaya niya rito habang sinusundot-sundot ng tagiliran nito para kilitiin. Tawa ito ng tawa at nang tumigil siya ay gumanti ito at pinahiran siya ng icing sa mukha. Siyempre, gumanti rin siya hanggang sa nauwi sila sa habulan sa kusina. Simple lang ang selebrasyon. Walang engranding handa o display. Wala ring mga bisita dahil wala naman silang kamag-anak sa Makati. Sa Bacolod kasi nakatira ang mga magulang at kamag-anak niya. Plano pa ngang pumunta ng mga ito para makisama sa selebrasyon, pero naging abala sa negosyo kaya nagpadala na lang ng mga regalo. Gayunpaman, ay nagagawa niya namang pasahin ng anak kahit silang dalawa lang sa espesyal na araw nito. Matapos sila maghabulan ay pareho silang pagod na paupo. Kumain sila ng cake at ilang mga handa na binili niya. Dalawa lang sila. Hindi nila magagawang ubusin lahat ng pagkain kaya iniligay niya mga natira sa ref. Mag-aalas 12 na ng gabi noon at inaantok na si Zairo. Pinahafbat niya ito at pinatulog dahil may pasok pa ito bukas at siya naman ay kailang maganda para sa bago niyang trabaho. Inayos niya munang isusuot niya bago siya natulog. Kinabukasan, nagising siya ng alas 5 para mag-asikaso sa kusina. Ininit niya mga natirang ulam kagabi at nagsaing, saka ginising si Zairo para paliguan at pakainin. Pagkatapos ay inayusan niya ito. Ready to go na ito kaya hinatid niya sa elementary school gamit ang sarili niyang kotse na ilang taon din niyang hinulugan. Bye mama! Good luck po sa trabaho! Paalam ni Zairo na humalik pa sa pisngi niya saka kumaway habang papalayo. Kumaway siya pabalik. Bye! Ingat sa klase ha! Behave okay? Biling pa niya pero mukhang hindi na nito narinig yun dahil tumakbo na ito na makita ang classmate nito. Pinaharurot niya na ang kotse pabalik sa bahay. Pagdating doon ay agad siya naligo at nagayos. Nagsuot siya ng kulay puting duster pants at red polo shirt. Tinali niya sa malinis na banang buhok at naglagay ng mapulang lipstick at light makeup sa mukha. Nang makontento siya sa ayos niya, ay nagpasya na siyang umalis, dalang ilang papeles at ID na hinihingi ng HR. Pagdating doon ay agad siyang lumapit sa receptionist. Excuse me. Good morning, ma'am. How may I help you? Magalang na tanong ng receptionist na may ngiti sa labi. Good morning. Ako po yung newly hired na assistant. Nakaschedule po ako today para sa contract signing. Kindly present your valid ID, ma'am. Inabot niya ang ID na agad naman tinanggap ng receptionist. May tiningnan nito sa monitor habang chine-check ang details bago ibinalik sa kanyang ID. Please proceed to the HR department on the 10th floor. May staff po doon na sasalubong sa inyo. Okay po, thank you. Umakyat na siya sa 10th floor at napansin na maliit na waiting area sa labas ng HR department. Umupo siya at naghintay. Ilan sandali lang ay may lumabas na babae na naka-corporate attire mula sa HR department, dalang ilang papeles. Hi, Miss Luna? Agad siyang tumayo. Yes po, ako po yun. Good morning po. Good morning. Welcome to Ardent Global. Dito tayo. Pumasok sila sa loob. Inihatid siya nito sa conference table kung saan nakalatag ang kontrata. Here's your employment contract. Kindly read through it carefully, okay? If you have questions, feel free to ask. Sabi nito, tumango siya sa kaisa-isang binasang laman bago pumirma. Congratulations, Miss Luna. You're officially part of Ardent Global. Nag-shake hands sila. Salamat po. Pwede ka na magsimula ngayon. The CEO wanted to meet you right away. Nasa 25th floor ang opisina niya. He already has your personal info kaya makikilala ka niya agad. Pumasok lang po kayo sa office niya at magpakilala. Okay po. Tango lang siya ng tango. Miss Luna, a little reminder. Since you'll be directly working with Mr. Grayson, kailangan sharp ka lagi. He doesn't tolerate mistakes and definitely bawalan lalampa-lampa. Stricto kasi si Sir, pero fair. Just keep that in mind, okay? Paalala nito. Bahagyang kumunatan noon niya. Grayson? Sinabi ba nitong Grayson? Ayaw niya mag-isip ng kung ano. Pero isang tao lang naman ang kilala niyang may ganong apelido. At sana, hindi iyon ang iniisip niya. Noted po. Sagot niya. Good, you may proceed now. Good luck. Thank you. Tumango siya bago lumabas. Agad siya pumunta sa pinakataas na palapag. Isang pinto lang sumalubong sa kanya doon.
Malamang pag-aari ng CEO ang buong floor. Huminto siya sa tapat ng malaking pinto at huminga ng malalim bago kumato. Come in. Malakas sa sabi ng boses lalaki mula sa loob. Agad niyang pinihit ang seradura at pumasok. Hello sir, good morning po. Ako po si Luna de Serrero, ang bagong assistant niyo po. Pakilala niya habang nakayuko. Luna de Serrero, your name brings back a lot of memories. Lalo na yung last day natin sa college. Anito na ikinakunutan noon niya. Nang magangat siya ng tingin, ay likod ng swivel chair nakita niya, ngunit may nakaupo doon na may hawak na folder. Resume niya yata ang hawak nito. Luna, the witty and competitive woman who turns everything into a contest. Independent, masungit, a no-nonsense woman na palaging isinusumpa ang mga lalaki. A proud graduate of La Salle University with a degree in business marketing. Long time no see. Who would have thought na matapos ang lahat, dito ka pala magtatrabaho. At ako pa ang magiging boss mo. Dagdag nito saka humarap sa kanya. Natigilan siya ng tuluyang makita ang mukha ng lalaki. Paano ko nalaman? Of course, we were classmates from high school all the way to college. We were academic rivals, remember? Not to mention, you're also the woman who took my virginity long ago. Zane Grayson? Banggit niya sa pangalan nito. Ang lalaking nasa harap niya ay walang iba, kundi ang papa ng anak niya. Ngumiti ito na para bang magkaibigan pa rin sila. That's right. Ako nga yun. Oh my God! Nasapu niya ang noon niya. I'm pretty sure this is not destiny. This is disaster. Hindi siya makapaniwala. Matapos ang ilang taon na walang komunikasyon sa isa't isa, dito lang pala sila muling magkikita. Bakit naman disaster? Hindi mo ba ako namiss? Namiss kita. Kumusta ka na, Luna? Obviously, maganda pa rin ako. Ako rin, gwapo pa rin. Mali ito. Mas gwapo na ito ngayon. Kung dati mukha itong mayabang na gangster sa klase, ngayon ay mukha na itong mayabang na CEO ng isang malaking kumpanya. Mr. CEO, sigurado ka ba talaga na gusto mo akong maging assistant? Alam mo na pala na akong applicant pero hinar mo pa rin ako. I hired you because it's you. Hindi ko inasahan na makikita kong pangalan mo sa listahan ng mga aplikante. For me, it's not a disaster. It's destiny. Nakatadhana talaga na magkita tayong dalawa. Umikot ang mga mata niya. Ilang babae na bang nasabihan mo niyan? Kilalang playboy kasi si Zane, kaya kahit anong panlalandi nito ay hindi niya magawang seryosohin. Hanggang ngayon ba, playboy pa rin ang tingin mo sa akin, Luna? Nagbago na ako. Have you heard the word improvement? Saan? Improvement sa kalandian? Nice. Nag-improve yung pagiging masungit mo. Kaya mas lalo kita nagugustuhan eh. Gosh! Nasapu niya noo. Hindi siya makapaniwala na araw-araw niya makikita ang lalaking ito. Nakaalis nga siya sa manyakis niyang boss, nagkaroon naman siya ng maharot na boss at higit sa lahat. Ito pa ang biological father ng anak niya. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya dito na may anak sila. Baka magkaroon pa ng malaking issue at pagbintangan siyang gusto lang perahan ng lalaki. Anong iniisip mo? Tanong nito, nakabukas na ngayon ang laptop sa harap nito. Iniisip ko lang kung may mga available position pa ba sa ibang kumpanya. You'll be here for 10 years. Hindi mo binasa ang kontrata. Hindi ka pwede mag-resign. Okay, fine. Kaya ko naman magtiis. So, saan nga palang desk ko? Nag-angat ito ng tingin at itinurong isang table na mala-office ang setup na ilan di palang anlayo sa mesa nito. Under renovation pa ang desk mo sa labas, kaya for the meantime, dito ka muna sa opisina ko. Okay lang ba? Ayos lang, as if I have a choice. Nox, parang ikaw mas boss sa ating dalawa. Ay, sorry. Natapakan ko bang pagiging boss mo? Sorry ha. Sorry, Mr. CEO. Sarkastiko niyang sambit saka lumakad palapit sa table niya. Type ko talaga mga bossy type. Well, hindi kita type. I never said it was you. Ngumiwi siya at tinarayan ito. Eh di hindi. Nasa lahi na ba talaga ng mga magaganda ang pagiging masungit? So, sinasabi mo na masungit ako? I'm saying that you are pretty.
Anito sabay kindat. Napangiwi siya at nag-make face na parang nandidiri sa ginawa nito. Stop! Huwag ka nga kumindat. Naalala ko yung ginagawa mo nung high school tayo eh. Bawat babae na dumaraan sa classroom natin, kinikindatan mo. Alam mo ba nakakadiri yun? Weird. I'm pretty sure it works on every woman I winked at. Sa'yo lang walang effect. Ano bang inaasahan mo reaksyon ko? Mamatay ako sa kilig? I'd rather not. Mawawalan ako ng assistant. Oh, takot mawala ng assistant? As if ako ng pinaka-suitable na assistant na makikilala mo, which I don't think is true. Come here. Utos nito. Agad siyang tumayo at lumapit sa mesa. Inabot ng lalaki ang makapal na folder na sobrang bigat, pero agad niya pa rin tinanggap. These are the contracts for tomorrow's presentation. I need you to review them, highlight the key terms, and make a summary report by this afternoon. Kaya mo ba? Umawang ang bibig niya at napamaang bago nakasagot. Ang kapal naman po yata nito, boss. May galit ka ba sa akin? Dahil ba sinungitan kita kanina? Hindi na ulit ako magsusungit, boss. Promise. Of course not. Hindi ko inahalong trabaho sa personal na nararamdaman. Alam kong kaya mo tapusin lahat yan. You can multitask. Yun ang special skill mo ever since high school, di ba? High school? Bata pa ako nun. Malakas pang katawan ko nun pero ngayon kasi, nirarayuman na ako. Nagbabago ang panahon at pati ang mga tao. Baka pwedeng pakibawasan naman ito. Naging mabait naman ako sa'yo nung high school tayo, di ba? Usap niya. Imbis na maawa, may kinuha pa itong ilang files sa mesa at isa-isang ipinatong sa ibabaw ng mga hawak niyang folders. Financial statement sa mga yan. Ayusin mo by quarter tapos gumawa ka ng malinis na spreadsheet. Gusto ko nasa desk ko na yan bago ang meeting with finance. May job proposal din dito. Basahin mo mabuti. Ayusin ang grammar at siguraduhin mo consistent ang formatting. Ayokong may typo kapag ipinaresent ako to sa board. Mas lumalim ang guhit sa noon niya habang parang bibigay na ang mga kamay sa bigat ng mga dokumento na hawak. Nice! Pumeke siya ng tawa. May idadagdag pa po kayo, sir. Niya sa hindi natutuwang boses. Arrange my schedule for next week. Confirm dinner with Mr. Lee and cancel the lunch with Mr. Cruz. He doesn't deserve my time. Anito sabay tayo at sinuot ang coat na nakasampay sa likod ng swivel chair. Anyway, may meeting pa ako ngayon. Iwan na muna kita ha. Good luck. Let's see if you really can keep up with me. Nakangising sambit ito bago umalis. Nanatili siya nakatitig sa pintuang nilabasan nito na para bang may namumuong silent competition kahit walang nagdeklara. Umawang ang bibig niya sa inis. Ano sabi niya? Let's see if you really can keep up with me? Hinahamon mo ko ha? Nek-nek mo. Ano akala mo sa akin? Hindi ko kayang tapusin to? Kaya kong tapusin to. Inis niyan sambit, saka pabagsak na nilapag ang mga folders sa mesa niya. Panay ang buntong hininga niya habang inisa-isa ang mga folders. Hindi naman ganong karami ang workload niya nung nasa ibang company pa siya. Hindi talaga maganda na nagkita silang muli ng gunggong na yon / academic rival niya / tatay ng anak niya. For all she knew, trip lang talaga siya nitong inisin. Noon pa man, tuwan-tuwa na ito kapag naiinis siya. Lumipas ang ilang oras at nakakalahati na siya sa gawain. Nagsisimula ng sumakit ang likod niya. Bahagya siyang umunat-unat nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Zane. Agad siyang tumayo para batiin ito. Good afternoon, sir. Dumiretso ito sa desk nito at pabagsak na umupo sa swivel chair. Di ko inasahan na babatiin mo ako ah. Akala ko masungit ka lang palagi. Nilulugar po ang pagiging masungit at wala na akong energy para magsungit. Sabi niya sakay pinagpatuloy ang trabaho. Have you eaten, Luna? It seems you haven't eaten yet. Kilala kita, pagkain lang ang katapat niyan. Bumuntong hininga siya saka kinuha ang cellphone para i-check ang oras. Doon lang siya nagulantang na makitang 4:10 p.m. na. 4:00 uwian sa elementary at kailangan niya sunduin si Zairo. Nawala na talaga sa isip niya yon, pati ang pagkain. Boss, mahina niyang tawag dito. What? Sagot ito. Pwede ba akong lumabas saglit? Kakain ka sa labas? I was actually about to ask you to order food for us. You should have invited me kung kakain ka sa labas. Hindi po kakain sa labas, boss. Susundin ko po yung anak ko sa school. Doon napahinto ang lalaki at nag-angat ng tingin. Anak? Oo, anak. May anak ka? Natawa siya. Inisip mo ba na single pa rin ako hanggang ngayon?
Nasa 30 anyos na ako. Siyempre naman may anak na ako, no? Nanlaki ang mga mata nito. Seryoso ka? Oo nga, mukha ba ako nagbibiro? Napayuko ito, parang binagsakan ng langit at lupa. Hoy, ayos ka lang? Nagtataka niyang tanong sa boss niya. Masyado bang masakit na malamang may anak na ako? Don't worry, ikaw ang papa ng anak ko. Sabi niya na para bang simpleng bagay lang yun. Hindi magandang biro yan. Pero sige, papayagan kitang umalis ngayon at bukas ka na lang ulit bumalik. Anito habang nakayuko pa rin. Sigurado ka? Oh, just leave already. Gusto kong mapag-isa ngayon. Anito sa malamig na boses. Gusto man niyang ipilit ang totoo ay hindi iyon ang tamang oras. Baka humaba lang ang usapan at baka mainip na sa kahihintay anak niya sa school. Thank you, boss. Sabi niya saka nagmadaling kinuha ang bag at nilisan ng opisina nito. Umalis siya sakay ng kotse. Pagdating sa school ay agad niyang nakita si Zairo na nakaupo sa waiting shed kasamang ilang kaklase nito na mukhang nag-aabang din ng sundo. Lumabas siya mula sa kotse at agad siya nakita ng bata. Tumayo ito at isinukbit ang bata. Mama! Sigaw nito habang tumatakbo papalapit. Nakangiti niya sinalubong ang anak. Naghintay ka ba na matagal? Yes po, Mama. Pero okay lang po. Naglalaro lang kami ng mga classmates ko. Kinuha niya ang bag nito at inilagay sa passenger seat. Good boy ka ba sa klase? Very good po, Mama. Tignan mo po, oh. Ang dami kong mark sa kamay. Mas maraming mark, mas maraming tamang sagot sa recitation. Proud itong ipinakita ang mga stamps sa dalawang braso. Aba, talino naman ang anak ko ah. Dahil dyan, ang hapunan natin ngayon ay pinakbet. Yay! Pinakbet, pinakbet, pinakbet! Favorite mo talagang pinakbet, no? Kasi po, Mama, marami pong benefits ang gulay. Nakakaganda raw ng kutis at nakakabata ng muka. Mas gugwapo daw ako, sabi ni teacher, kapag nahiligan kong gulay. Wow, talaga? Eh di sobrang gwapo mo pala kapag lumaki ka na, Zairo. Tingin ko, magiging kamukha mo na si Papa. Napatakip siya sa bibig. But it was too late before she realized what she had said. Mama, did you just say Papa? Ha? Papa ba yung nasabi ko? Mama, you said Papa. Gwapo po si Papa ko. Oo naman. Sobrang gwapo niya. Ang kaso may pagka-adik lang. Bakit po, Mama? Adik. Adik na adik siya sa akin. Mama, I don't get it po. Huminto ang kotse sa tapat ng bahay nila. Nilingon niya ang anak para mas ipaintindi dito. Maganda kasi si mama mo. Charming, attractive, at malakas ang dating. Adik sa akin ng papa mo kasi may gusto siya sa akin. She could proudly say that now. Kasi totoo naman. Kanina lang ay para na itong pinagsakluban ng langit at lupa nang malaman na may anak na siya. Eh, ikaw, Mama. Gusto mo po ba si Papa? Ako? Gusto ko ba siya? Natigilan siya. Ang totoo, hindi niya alam kung paano sasagutin yun dahil hindi siya sigurado kung may pagmamahal ba siyang nararamdaman o puro inis lang. Minsan kasi ang inis ay isa ring uri ng pagmamahal. Baka yun talagang love language niya. Oo naman, gusto ko siya. Gustong gusto ko. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala ka sa mundo. Hindi kita makakasama at mag-isa lang ako sa buhay ngayon. It was all because he came into my life that you are here today. Sagot niya. Lumiwanag ang mukha ng bata na para bang napakaganda ng sinabi niya. Eh, kung gusto niyo naman po palang isa't isa, bakit po hindi na lang kayo? Ay, alam mo kasi anak, may mga bagay na gusto natin pero hindi nakalaan para sa atin. Hindi lahat ng gusto natin, pwede nating ipilit na maging sa atin. Kaya kahit gusto ko siyang ma-meet, hindi ko pwedeng ipilit yun, Mama. Malungkot itong tanong. Ngumiti siya sa kahinimas ang ulo nito. Hindi naman siya ganun kasama para ipagkait ang bagay na matagal ng gusto ng anak. Gusto mo ba talaga siyang ma-meet? Gustong gusto ko po, Mama. Nasaan po ba siya? Alam niyo na po kung nasaan siya nakatira. Puntahan po natin siya. Okay, sige ganito. Susubukan kong kausapin ang papa mo at kung papayag siya, bukas sa bukas din ay siya mismo ang pupunta sa'yo. Masaya niyang turan. Umawang ang bibig nito, para bang hindi makapaniwala. Totoo po, Mama. Mamimit ko na po talaga si Papa. Sigurado na po bukas, Mama. Tawa siya. Oo, bukas sa bukas din. Pangako yan, okay? Yay!
Taas kamay itong napasigaw sa tuwa. Mama, gusto ko na pong matapos ang araw na to para makita ko na po agad siya. Kung ganun, halika na. Bumaba na tayo para makapagluto na ako ng hapunan. Kakain tayo at matulog ka na maaga para bukas may energy ka at ready na ready kang harapin ng papa mo. Okay po! Masigla nitong sagot saka nagmamadaling bumaba mula sa kotse. Sa kabilang banda, It's unusual for you to come home, Zane. Ano nangyari? Nabasted ka ba? tanong ni Owen ang kapatid at kambal niya. Inabot itong wine glass na agad naman niyang tinanggap. Nang malaman ni Zane na may anak na pala si Luna, ay nagpasya siyang umuwi sa bahay ng kanilang mga magulang na halos 3 oras ang biyahe mula Makati. Pero si Owen lang ang nadatnan niya dahil nasa Hawaii daw ang mga magulang nila para magbakasyon. Sumandal siya sa sofa at tinamnam ang lungkot na bumabalot sa kanya ngayon. May anak na pala si Luna. Mahina niyang sabi. Sino na naman yon? Bago mong chicks? Anong bagong chicks? Si Luna. Yung madalas kong ikwento sa inyo. Sagot niya sa medyo inis sa tono. Yung babaeng patay na patay ka? Yung sinabi mong kumuha ng virginity mo, tama? Kailangan ba talagang banggitin yun? Kinuha niyang bote ng alak at muling sinalina ng baso niyang wala na laman. Hindi ko inasahan na you were actually serious about her. Di ba halos 8 taon nang lumipas simula nung nangyari yun? Tanong nito. Oo, 8 taon ko siyang hindi nakita at ang makita ko siya ulit, huli na. May pamilya na pala. That's actually good news. Hindi na ikaw ang nagpapayak ng babae ngayon. Natatawa nitong sabi na may halong pang-aasar. Kumuha siya ng unan sa likod niya at binato iyon kay Owen. Tumatawa lang itong sinaluyon. Palibhasa kasi ay happily married na si Owen kaya hindi siya nito lubusang maintindihan. Hindi ka nakakatulong sa problema ko eh. Wala ka na magagawa. May asawa na siya at anak. The last thing you can do is move on. Ibaling mo na lang sa ibang atensyon mo. Suwestyon ito. Pero mas lalo lang siya nahirapan. Alam niya sa sarili na hindi iyon ganun kadali. Okay kaya sila ng asawa niya. Baka naman abusive yun o, manloloko. Handa akong magpakatatay sa anak niya kung pwede lang. Aray! Daing niya nang bigla siyang hampasin ni Owen ang unan sa mukha. Hindi niya namalayan ang paglapit ito. Kung nandito lang din si Mama, baka higit pa dyan ang natanggap po. Para kasing hinihiling mo na masirang relasyon nila para makapasok ka sa buhay niya eh. Ay, fine, sorry na, pasensya. Itinaas niya 2 kamay, senyales ng pagsuko. Tama nga naman si Owen, mali iyon. Instead, he should have wished na masaya ang buhay ni Luna. Pero masakit isipin, siya dapat ang kasama nito sa masasayang araw. Siya dapat ang nasa tabi nito at hindi ibang lalaki. Kung sana na-realize niya agad ang nararamdaman niya way back in college. Kung sana pagkatapos ng party para sa graduation, right after nang may nangyari sa kanila, he should have confessed his feelings. That was the perfect timing. Pero he wasn't in a better state back then. Isa pa siyang malaking gago noon. Isang gago na hindi deserve nito. Love works in mysterious ways. Malay mo may biglang dumang babae sa harap mo at doon ka magkagusto, di ba? Biglang sabi ni Owen. Kung ganon, tatakpan ko mga mata ko para hindi ako ma-fall sa iba. Si Luna lang ang gusto ko. Naiintindihan ko yan. Maniwala ka, ganyan na ganyan din ako noon sa asawa ko bago pa naging kami. Sinasadya mo ba talaga akong inggitin? Ang bagal mo kasi. Ikaw na lang natitirang single sa ating magkakapatid. Natatawa nito sa sagot. May 2 pa silang kapatid na babae, quadruplets sila to be exact, pero mukhang siya lang ang minala sa pag-ibig. Hinugot niya ang cellphone mula sa bulsa ng pants at tinignan ng oras. 4:00 na ng madaling araw at gising na gising pa rin siya. Parang imposibleng makatulog pa siya dahil may meeting pa siya ng 7:30 a.m. Bakit ka nga pala nandito? Hindi ka ba uwi sa inyo? Tanong niya sa kapatid. Yun ba? Nag-away kasi kami ng asawa ko. Ayaw niya akong papasukan sa bahay ka. Dito na muna ako. Kung ganoon, uwi na ako. Maiwan na kita dito. Tumayo na siya at isinabit sa balikat ang coat na hinubad. Hoy, akala ko ba dito ka matutulog? Dito ka na, wala akong kasama. Reklamo nito. Tumalikod na siya tagsimulang maglakad habang kumakaway. Sorry ka na lang sa asawa mo na makauwi ka na sa inyo. Sabi niya bago tuluyan lumabas. Medyo naparami ng inom niya, pero kaya pa naman niya mag-drive. Diretso na siya sa opisina. Doon na lang siya mag-aayos at iidlip saglit. Samantala ay hindi inasahan ni Luna ang madadatnan pagpasok niya sa opisina ni Zane. Nakahiga ito sa sofa habang may una na nakatakip sa mukha.
Inilapag muna niya mga gamit sa desk niya bago lumapit sa lalaki. Para siya nanay na nakapamewang habang nakatayo sa harap nito. Bakit dyan ka natutulog? Huwag mo sabing hindi ka umuwi kagabi. I haven't slept yet. I stayed awake till midnight. Sagot ito. Bakit naman? Galing ka ba sa bar at nakipagtsuktsakan sa mga babae kaya buong gabi kang gising? Dahil is tsuktsakan. Broken ako, okay? Pinagluluksa ako tong puso ko nasawi. Nasawi? Saan ka na naman nasawi? Well, never mind. Tumayo ka na dyan, Mr. CEO. You only have 10 minutes bago mag-start ang meeting. Ay, cancel the meeting. Wala ako sa mood na humarap sa mga tao ngayon. Walang ganang sabi nito. Mas lalo siya nainis. Kinuha niya nakaharang na unan sa mukha nito at hinilang kamay nitong patayo. Huwag kang matigas ang ulo. Ikaw ang CEO, be professional. Akala ko ba nasa code of ethics ng kumpanyang ito na work over personal matters? Simula ngayon, hindi na yung kasama sa code of ethics. Ah, ganun. Kinuha niya ang braso nito at pilit na hinila patayo. Tumayo ka na sabi. Gusto mo bang kalad ka rin pa kita papunta sa meeting room? Bakit bang kulit mo? Kaya mas lalo ko nahuhulog sa'yo eh. Sabi nito habang nakapikit. Tumayo ka na kasi! Napasigaw siya. Hinila kasi nito pabalik ang kamay nito dahilan para mawalan siya ng balanse at matumba sa ibabaw nito. Doon lang napalilat ang lalaki. Kung kailan sobrang lapit na ng mga mukha nila, ilang segundo silang nasa ganong posisyon bago nalalaki ang mga mata niyan tumayo at inayos ang suot niya. Pakiramdam niya ay pulang-pula ang mukha niya. Napatayo rin ito at mukhang may lakasan ng loob para umattend ang meeting. Nakapag-decide na ako. Biglang sabi nito habang sinusot ang coat na nasa likod ng sofa kanina. Na ano? Na, magmo-move on. Sa akin? Oo. Paano ka naman magmo-move on eh? Palagi mo akong makikita. I'm ordering you to find a suitable woman for me. Maghanap ka ng maraming babae and set a blind date for me. Isakto mo yun sa free time ko. Utos nito. Tumango lang siya kahit hindi sigurado kung masusunod niya ang gusto nito. Okay sir, noted po. Yun lang. I'm gonna head to the meeting now. Sabi nito saka umalis na. Nang maiwan siya mag-isa, dumiretso agad siya sa desk niya habang iniisip pa rin ang mga nangyari kanina. Hindi niya makalimutan kung gaano kalapit ang mga mukha nila. Kung paano muntik na niya itong mahalikan kung hindi lang siya agad nakatayo. Napahawak siya sa dibdib. Bakit ang lakas ng kabog ng dibdib ko? Tanong niya sa sarili. She should not feel any weird feelings toward him. Co-parenting lang ang plano niya. Pero hindi niya rin pwedeng hayaan na magkaroon ng ibang babae si Zane. Bata pa si Zairo. Baka hindi nito maintindihan ang sitwasyon. Lumipas ang ilang oras, tinapos niyang ilang mga dokumentong kailangan ng revision. Nang dumating ang break time, lumabas siya at pumunta sa cafeteria. Umorder siya ng pagkain habang nag-i-scroll sa isang dating app sa iPad niya para maghanap ng babae na maaaring maging blind date ng boss niya. Ginamit niya ang pangalan at ilang info nito para doon. Ang kaso, sa dami ng mga nagchat-chat, ni isa'y walang pumasa sa criteria. Kilala niya ang boss niya. Alam niya ang tipo ng babaeng gusto nito. Hanggang sa may lumitaw na bagong chat. Agad niyang chinek ang profile nito. Magandang babae ito. Sexy at malaki ang hinaharap. Malapit lang din ang address ng location. Nagdadalawang isip siya kung re-replyan niya ba ito. Tinitignan niya ng ilang segundo ang message pero hindi niya magawang pindutin yon. Magiging sagabal lang ang ibang babae sa buhay ni Zane kapag nalaman na nito na may anak sila. Mas mabuti nang pareho silang single para maiwasan ang komplikasyon. Tumingin siya sa oras. Pasado 1:00 ng hapon. Siguro naman ay tapos ng meeting nito. Inoff niya ang iPad, iniligpit ang mga gamit at malalaki ang mga hakbang na lumakad pabalik sa opisina. Malakas niyang binuksan ang pinto at hindi siya nagkamali. Nakita niya ito sa desk. May suot na salamin habang nakaharap sa laptop. Diretso siyang lumakad papalapit sa desk ng lalaki. Pero noon lang ito nag-angat ng tingin. Zane, tawag niya sa pangalan nito. What? You have something to say? Hindi ka pwedeng makipag-date sa kahit sinong babae. Kahit sa'yo? Hindi, I mean, ha? Kahit sa akin? Well, pwede naman if you insist. Natawa ito. Why? Bakit hindi ako pwedeng makipag-date sa ibang babae? At okay lang sa'yo na makipag-date ako sa'yo. You're already committed to someone else.
Plano mo pa akong gawing kabit? No thanks. Bumalik ang tingin nito sa laptop. Isinara niya ang laptop nito. Napaangat ulit ito ng tingin. Parang hindi makapaniwala sa ginawa niya. Hindi pa tayo tapos mag-usap kaya sa akin ka lang dapat mag-focus. Huminga ito ng malalim saka pinag-cross sa mga braso. Fine. Ano pang sasabihin mo? Saan mo naman nakuha ang ideya na committed na ako sa ibang lalaki? Sinabi mo yun sa akin kahapon. At sabi mo, nasa 30 anyos ka na, kaya hindi ka na single. I don't remember exactly what you said, pero parang ganun. Ang ibig kong sabihin doon, hindi na ako single kasi may kasama na ako sa buhay. May anak na ako. 2 na kami ngayon. Napakurap ito. Ibig mo sabihin, wala kang asawa? Single mother ka? Oo, ganun na nga. Walang ama ang bata? Siyempre meron. Kaya nga nandito ako ngayon eh. Para ipaalam sa'yo na ikaw ang ama ng anak ko. Muli ito napakurap. Ano ka mo? Kaya ko sinabi na hindi ka pwedeng makipag-date sa kahit sinong babae kasi kailangan ni Zyro ng ama. Mas maganda kung mas marami kang oras para sa kanya. Teka, what do you mean akong ama niya? Tanong nito, napataas ng boses. Dahil ikaw ang ama niya. Nakalimutan mo na ba? May nangyari sa atin right after we graduated in college. Luna, I used condom. Gumamit ako ng proteksyon. Kaya paano kita nabuntis noon? Aba, ewan ko. Alam mo namang may tendency na mabuntis pa rin kahit gumamit ng kondom. Napakunot ang noon ni Zane, halatang hindi makapaniwala. No way, Luna, no way. I made sure, I checked it. Chinek mo? Sigurado ka bang walang butas? Kahit pa sabihin mong maingat ka, hindi laging guaranteed. Kahit 98% effective ang kondom, may 2% chance pa rin. Nanatiling tahimik si Zane. Hawak-hawak ang sentido na parang gulong-gulo. So, you're telling me kahit gumamit ako noon, I still ended up being a father? Exactly! Kaya nandito ako ngayon para sabihin sa'yo yung totoo. Zane Grayson, may anak tayo. 7 taon na siya ngayon. Napatayo ito habang nanlalaki ang mga mata. May anak ako? Yes, nasa elementary school na siya ngayon. Gusto kanya makilala. He's expecting to see you today. Hindi ba ito prank? Hindi ka nagjo-joke? Aba, ayaw mo yata eh. Gusto mo ipa-DNA pa natin? This is insane. Bakit ngayon mo lang sinabi? Paano ko naman sasabihin sa'yo? Di ba nga nung graduation party natin, ang sabi mo pupunta ka ng US at doon ka magsisimula ng business mo? Wala ka naman dito habang buntis ako. What? And you actually believe that? Luna, you were just what? This is insane. Napayuko ito at nasapo ang ulo. I was just being arrogant. Gusto ko lang ipagyaban that I have the privilege of going somewhere. At isa pa, hindi naman talaga ako nag-stay ng matagal sa States. Bakasyon lang yun. Mawang ang bibig niya. Ano? Puro kayabangan lang yun? Akala ko talaga doon ka na tumira. Bakit pa kasang hilo mong magyabang? We were in the same city all these years. Sayang lang. Hindi man lang tayo nagtagpo ng landas ilang taon yun. Kung hindi pa kita naging assistant, hindi ko pa malalaman na may anak pala tayo. Anito, may panlulumo at panghinayang sa boses. Alam niyang may kasalanan din siya. Pwedeng-pwede naman niya itong tawagan o puntahan. Pero pinili niyang huwag na lang. Kontento siya sa kung ano ang meron at kung ano ang kaya niyang ibigay sa anak nila. Pero hindi niya naisip kung ano ang pinaka-importante. Iyon ay ang maramdaman ni Zane at ni Zyro. Naging selfish siya sa pananahimik ng ilang taon. I'm sorry. Dapat sinabi ko sa iyo nung maaga pa lang. Paumanhin. Kahit alam niyang wala na rin mababago. Tumayo ito, umikot sa desk at lumapit sa kanya. Hindi naman ako galit eh. I'm happy. I'm beyond happy. Hindi ako mahilig sa bata pero ewan ko, I'm just happy. Hindi ko alam na naging ama na pala ako ever since that day. Natawa ito, kumikislap ang mga mata habang nakatingin sa kanya. There's a kid out there who carries my blood and flesh. I just can't stop thinking. Kumusta siya all these years? Paano mo siya pinalaki? Anong pangalan niya? Anong paborito niya? Sporty ba siya o mahilig sa art? Kamukha ko ba siya? Mata ko ba siya kumain? May nagugustuhan na ba siya sa school? And magugustuhan niya kaya ako bilang ama niya? Sunod-sunod ang tanong nito. Natawa siya. He's a big boy now. Mabait at bibo siya. Hindi siya sporty pero matalino siyang bata. Mahilig din siya sa art.
Madali siyang purihin ng mga teacher sa tuwing may activity sila kung saan magdodrawing sila ng kung ano. At diretsong tumingin siya sa lalaki. Nangako ako sa kanya na ngayon kanya mamimit. Excited siya makilala kaya na I'm sure magugustuhan kanya bilang ama. Talaga? Mas lumawak ang ngiti nito. Tumango siya ng maraming beses. Nahawa siya sa tuwa nito kaya nakangiti na rin siya. Oo, susunduin ko siya mamaya sa school, 4 o'clock. Pwede kong isend sa yung address ng bahay namin para mapuntahan mo siya. I'll go with you. Agad itong sabi. Sige, ayos lang naman sa akin. Oh God. Bigla itong napatalikod. Bakit? Bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung paano ko siya harapin. Should I wear normal clothes para hindi siya ma-intimidate? Ano ka ba? Kalma ka lang. Muli itong humarap sa kanya at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Hey, tulungan mo ko, Luna. Ano sasabihin ko sa kanya kapag nakita kami? Seryoso ka ba? Ngayon lang yata kita nakita na kabado ng ganyan. Kasi anak ko siya, Luna. Siguradong naman na yan taas ang standards ko sa lahat ng tao. He must be expecting a lot from me. Mabilis ako ma-disappoint at ma-turn off sa isang bagay. Siguradong ganun din siya. Napairap siya. Hindi niya alam kung matutuwa siya o maiinis dahil ganun ang tingin nito sa anak nila. Hoy, hindi ganun si Zyro, okay? Hindi niya naman na sa'yo mga pangit mong ugali. Para sabihin ko sa'yo, mabait siya. Malawak ang pangunawa, mahabang pasensya. At kung mag-expect man siya ng sobrang taas, aba dapat lang no? Pinalaki ko siya na hindi dapat nagsisettle for less. Anyang may pagmamalaki. Eh di maganda, mas okay yun. Pero siguro naman, namanan niyang gwapo kong mukha. Anito sabay pogi sign pa. Umikot ang mga mata niya. Maganda ang jeans ng angkan ko, gwapo si Zyrot dahil din sa akin. Ay, oo na, sa'yo na lahat. Oh wait, Zyro ang pangalan niya? Oo, ganda di ba? Ako nag-isip nun. Tumango-tango ito. Zyro. Zyro Grayson. That's a beautiful name. What's it hard to raise a kid? Ngumiti siya. Mahirap pero worth it lahat yon. I never felt lonely. Nalilibang ko ang sarili ko at na-enjoy ko. Siya rin ang dahilan kung bakit matatag ako at patuloy na lumalaban sa buhay. He's my strength. Seryoso niyan, Tura. Good. Luna, hindi ko dapat sabihin to, but thank you. I never wished to have a son, but it's something I never knew I needed. Hindi ko pa siya nakikita pero pakiramdam ko, nahihinuha ko na kung anong itsura niya. Mahirap magdalang tao at lalo na magpalaki ng bata, but thank you. Thank you for still bringing him to this world. Mahinang anito habang may tipid ang ngiti sa labi. Parang hinaplos ang mga salitang yun ng puso niya. Hindi niya alam na kailangan niya palang marinig yun. She never talked about her struggles. Lagi niyang kinikimkim ang mga paghihirap niya at masarap pala sa pakiramdam na may taong makaka-appreciate niyon. Ang drama mo? Iyon lang ang nasabi niya habang natatawa. Ayaw niyang mas maging madrama pa ang usapan. Mababaw lang ang luha niya at baka maiyak pa siya. I'm dead serious about that. Baka iniisip mo, niloloko na naman kita ha? Ano pa nga ba? I'm starting to think that how you show your love. Baka kunwari galit ka pero ang totoo, kinikilig ka na. Tigilan mo nga ako. Bakit sa akin napuntang usapan? It's fun to tease you. Kunwari siya natawa. Luna. Oh, ano na naman? Tulungan mo nga ako. Ano sasabihin ko kay Zyro kapag nagkita kami? Hanggang ngayon nandyan ka pa rin. Sabihin mo lang, hello Zyro, I'm your dad. Simula ngayon, magkasama na tayo forever and ever. As simple as that. Masyadong simple, baka himatin siya sa gulat. Ay, hindi ka naman nakakatulong eh. Napahawak siya sa bewang. Hindi siya sa trabaho may stress, kundi sa mismong boss niya na hindi alam kung paano haharapin ang anak. So, anong gusto mong gawin ko? I'm ordering you as my assistant to help me and you will make sure I handle this situation better in front of our son. Anitong may autoridad. Okay, fine. May Mr. Shy-type CEO. Anya sa nang-aasar na boses. Tumalim ang tingin nito pero wala nang sinabi. At tulad ng utos at kahilingan nito, tinuruan niya ito ng mga dapat sabihin kapag kaharap na si Zyro. Halos umabot sila ng 1 oras na paulit-ulit lang naman ang ginagawa nila. Mag-alas 4 na at kailangan na niyan sunduin si Zyro. Inaayos na niya mga gamit sa desk.
Zane already gave her permission to go home at 4 p.m. Binigyan pa siya nito ng magaan na gawain na pwede niyang tapusin sa bahay. Napatingin siya sa pintong pinasukan nito kanina. Wala siyang ideya kung ano ang nasa loob niyon. Mukha namang hindi iyon CR. Ilan sandali lang, lumabas si Zane pero hindi na ito ang Zane na nakita niya kanina dahil iba ng ayos at aura nito ngayon. Nakasuot ito ng white plain shirt na pinatungan ng naka-unboto na stripe polo shirt. Tinernuhan nito iyon ng jeans at white Nike shoes. Tagbuka itong college student na crush ng buong campus. Ano, ayos ba't ng suot ko? Tanong nito saka humarap sa kanya. Saka lang siya natauhan. Hindi niya namalaya na kanina pa pala siyang natutulala. Ha? Oo naman. Sobrang okay ang eyes mo ngayon. Para ka ng student. What? That can't be. Dapat mukha akong father na susundo ng anak. Wait, magpapalit ulit ako ng suot. Umakto itong babalik sa loob. Mukha kang college student na may anak na, yun ang ibig kong sabihin. Anya na napahinto dito. Talaga? Kaya huwag ka nang maarte sa suot mo. Umalis na tayo dahil baka kanina pa naghihintay si Zyro sa gate. Sabi niya saka ito hinila palabas. Na para bang open sa lahat ng relasyon na meron sila. Paglabas sila mula sa opisina ay marami agad ang matang nakamasida. Mukhang hindi naman alintana ng lalaki ang atensyon na nakukuha nila. Parang wala itong pakialam sa magiging issue na kakalat sa opisina. Sumakay sila ng elevator. Ramdam niyang paglingon ng lalaki sa kanya. Lumingon din siya, tinaasan ito ng kilay. Bakit? Kung nag-enjoy kang hawakan ng kamay ko ha. Sabi nito sabay tingin sa kamay niyang nakahawak sa kamay nito. Umawang ang bibig niya. Hindi niya namalaya na kanina pa pala niya itong hawak. Agad niya itong binitawan. Ang dami mo kasing kaartihan sa katawan mo. Baka mamaya tumakbo ka pabalik sa opisina para magpalitan damit. Dahilan niya. Ngumuso ito, parang pinipigilang mapangiti sa kilig. Okay, sabi mo eh. Umirap siya at hindi na sumagot. She wanted to wipe the smug smile off his face. Parang naiinis siya, pero at the same time, kinikilig din. Uy, what? Anong kinikilig, Luna? Hindi ka kinikilig. Hindi sa isang Zane Grayson na nag-iisang rival mo ever since. Pakikipagtalo niya sa isip. Ilan sandali lang ay bumukas na ang elevator. Lumabas na sila at tinungo ang garahe. Hindi ko dadali ng kotse ko. Okay lang ba sa'yo na lang ako sumabay? Tanong nito. Pagpasok niya sa driver's seat, pumasok na rin ito sa kabilang pinto kahit wala pa siyang sinasabi. Ano pa nga bang magagawa ko nakasakay ka na sa kotse ko? Usal niya. Sinusuot na nito ngayon ang seatbelt, mas lalo pa siya napairap. Let's go, sabi nito. Wala na siya nagawa kundi paandarin na lang ang kotse. Tahimik ang buong biyahe. Isang bagay na ipinagtataka niya. Knowing Zane, hindi ito quiet time. Anong iniisip mo? Basag niya sa katahimikan. Huwag mo nga akong guluhin, nagdarasal ako. Lah, ano naman pinagdarasal mo? Pinagdarasal ko na, ligtas tayo makakarating doon. O walang sagabal na harang sa daan. Baka kasi biglang dumating si kamalasan at hadlangan ng pagkikita namin ng anak ko. Natawa siya. Mukhang effective yan dasal mo. We're here. Sabi niya kasabay ang paghinto ng kotse sa tapat ng elementary school. Sabay silang bumaba mula sa kotse. He stiffened and looked really nervous. Parang namumutla pa yata. Malayo sa makulit na aura nito kanina. Kung normal na araw lang yon, baka pinagtawanan na niya ito. Siya na yon. May tinuro itong bata. Hindi siya. Yun. Hindi rin. Tignan mo, parang kamukha kong batang yun. Yun na yata ang anak natin. Itinuro nito ang isang bata na tumatakbo patungo sa magulang nito. Baliw, huwag kang mga angkin ng anak na hindi sa'yo. Kung sino-sino tinuturo mo. Gusto ko na siya makita eh. Baka nasa waiting shed siya o hindi pa sila pinapauwi. Tumingin siya sa waiting shed kung saan madalas naghihintay si Zyro, pero wala ito doon. Papa! Bigla niyang narinig ang boses ito mula sa likuran ni Zane. Lumingon siya at nakita si Zyro na tumatakbo papunta kay Zane. Agad itong yumakap sa bewang niya. Nagkatinginan sila ni Zane. Parang hindi nito alam ang gagawin. Zyro. Tawag niya sa anak niya. Hinila niya ito pinaharap sa kanya. Umupo siya para pantayin ang bata. Paano mo nalaman na siyang papa mo? Mama, nakita ko po kayo na nakangiti habang kausap siya. Inosenteng sagot ito sabay turo kay Zane. Kayo ko lang po kayo nakitang ganun, Mama.
Siya na po ang dawan, di ba? Ibig sabihin, may papa na po ako. Paliwanag nito. Napakurap siya. The one? Parang gano'n na nga. Pero Zaire, lumapit pa siya ng kaunti sa anak para bumulong. Higit pa siya sa the one. Naalala mo ba yung pangako ko sa'yo kahapon? Na, mamimit ko pong real dad ko. Oo. And today is the day that I'm gonna grant your wish. What do you mean, Mama? Yung lalaking tinawag mong papa. Siya talagang totoo mong papa. Umawang ang bibig nito sabay lingon sa lalaki. Bakas pa rin ang kaba sa mukha ni Zane at hindi pa rin ito kumikilos sa kinatatayuan. Sinanisan niya ang lalaki na kumilos na at gawin ang napagpraktisa nila sa opisina. Zairo. Yun ang pangalan mo, di ba? Anito, para bang hindi sigurado kung paano kakausapin ng bata. Opo, ako po si Zairo. Kayo po bang papa ko? Yes, ako nga. I'm your dad. Umupo na ito para pantayan ng bata. You're Zairo. Akong papa mo. At ikaw ang anak ko. Anito, mukhang na-overcome ng kaba at nakangiti na ngayon. Hinawakan nito ang bata sa magkabilang balikat. No words can explain how happy I am today. Sobrang saya ko ngayon nakaharap kita. I just can't believe that I have a son. That you exist. Bigla nitong niyakap si Zairo. I thank God for bringing you to this world. Alam mo ba, marami akong gustong itanong sa'yo. Kumusta ka? Masaya ba ang childhood mo? Gusto kong malaman lahat. Mga happy memories mo, mga experiences mo, lahat-lahat. I want to know everything about you. I'm sorry that I came too late. Babawi ako sa'yo sa mama mo, okay? Mahaba nitong turan habang namamasa ang mga mata. Mabagal na yumakap pabalik si Zairo. Papa, masaya din po ako na na-meet ko na po kayo. Akala ko po hindi na mangyayari to. Mama did grant my wish. Kaka-birthday ko lang po. You're my best gift po, Papa. Naiiyak na sagot ni Zairo. Humiwalay ng yakap si Zane para tignan ang mukha ng bata. Katatapos lang ng birthday mo? Opo, Papa. Kung ganun, medyo huli na pero happy birthday sa gwapo kong anak. Anito na pabirong kinurot ang ilong ng bata. Thank you po, Papa. Masayang sabi ni Zairo. Tumayo na si Zane at tumingin sa kanya. I want to celebrate his birthday again. Okay lang ba? Agad siyang tumango. Ayos lang. Ano bang plano mo? Simple lang. Kain na tayo sa labas. At syempre may cake ulit with candles. Bibili na rin ako ng regalo. Gusto kong bumawi. Tumingin ito kay Zairo. Anong regalong gusto mo, Zairo? Yay! Another party! Napatalon sa tuwa ang bata. Pero ang gusto ko lang po, kumpleto tayong tatlo. Ako, si Mama, at si Papa. Sabi nito saka hinawakan ng kamay nilang dalawa sa magkabilang kamay nito. Nagkatinginan sila ni Zane at sabay na natawa. Hindi niya alam na posible palang ganoon, na kahit wala silang romantic relationship ni Zane, ay pwede nilang makasama si Zairo at kaya nitong magpakaama sa anak nila. Saan mo gusto pumunta? Tanong ni Zane kay Zairo. Gusto ko po sa Happyland. Sabi po ng classmate ko, marami daw po pagkain doon. Mga rides at laruan. Kaso, biglang lumungkot ang mukha ng bata. Mahal daw po doon eh. Ngumiti si Zane at ipinatong ang kamay sa ulo ng anak. We can go there whenever you want. Hardworking yata ang papa mo. Payaman po kayo. May sarili po kayong kotse at bahay, Papa. Oo naman. I own a car and a house. Pero for now, sa kondo ako umuwi. Why? Wanna take a look? Marami akong collection na laruan doon. Bibigyan pa kita. Mas lalo pa lumiwanag ang mukha ni Zairo. Gusto ko po! Gusto ko po! Pero Happyland po muna! Natawa si Zane. Then, let's go! Excited na pumasok sa passenger seat si Zairo. Humarap sa kanya si Zane. Luna, pwede ba ako na mag-drive ng kotse mo? Bakit naman? Ayaw mo maging passenger prince? Biro niya. I'd rather be the one to drive. Gusto kong iparana sa'yo maging passenger queen. Kasama ang little prince natin. Di ba mas maganda yon? Biro din ito. Napailing siya habang natatawa. Saka inabot ang susi dito.
Fine. Hindi mo na nasasabihin na gusto mo lang magmukhang cool sa harap ng anak mo eh. Usal niya saka umikot sa kabilang pinto at sumakay, habang si Zay naman ang naupo sa driver's seat. Habang binapagtasandaan papuntang Happyland, biglang nagpatugtog si Zay ng malakas sa music. Isa yung English song na madalas mapakinggan kapag nasa biyahe. Papa, I know that song! Sabi ni Zyro mula sa likod. Talaga? This is my favorite song. Ako rin po. Favorite ko na rin po yan simula ngayon. You know the lyrics? Hindi ko po alam. Pero I can sing along. Madali lang naman po siyang gayahin. Then, we should sing it. Your mom seems to be getting bored. Baka mawala kapag kinantahan natin siya. Sabi nito sabay suliyap sa kanya. Kumunatan noon ito. Ngumiti lang si Zayn. Then, minutes later, they started singing. Para bang ang mga ito lang ang nabubuhay sa mundo. Nag-e-enjoy ang magama sa pagkanta. Sinasabayan pa ng paggalaw ng mga ulo. Malakas ang musika at lalo na ang boses ng mag-ama. She hates noise. Pero somehow, sa mga oras na yon, ay nag-e-enjoy siyang makinig at panoorin ng dalawa. Ilang minuto matapos ang kanta, huminto na rin ang kotse. Nasa Happyland na sila. Maraming tao, rides at food stalls. Nauna pang bumaba mula sa kotse si Zayn at tumingin-tingin sa paligid. Parang ito pa ang bata at mas excited kaysa sa anak nila. Natatawa na lang siya habang pinapanood ito. Ang una nilang ginawa ay pumunta sa bakery. Umorder si Zayn ng cake, small size lang na may design na superhero sa gitna. Pumwesto sila sa isang stall at kumanta ng happy birthday. Make a wish. Sabi ni Zayn habang hawak ang cellphone nito para mag-video. Kung ano man po ang kasalanan ni Mama o Papa, sana mapatawad na nila ang isa't isa. Sana matutunan nilang mahalin ulit ang isa't isa. Sana makasama ko na palagi si Papa. Sana magkabalikan na sina Mama at Papa para hindi na kami magkahiwalay na tatlo. Hiling ng bata habang nakapikit. Nagkatinginan sila ni Zayn. He is as speechless as she is. Tumapat pa ang cellphone nito sa kanya. Umiwas siya ng tingin at idinaan sa tawa ang kaba. Ano ka ba naman, Zyro? Ang dami mong wish, ah? Sabi niya. Kahit naman hindi maging kami na mama mo, hindi naman ako mawawala eh. I'm always here. Hindi ako lalayo, okay? Sabi ni Zayn kay Zyro. Hindi po kayo magpapakasal sa ibang babae, Papa. Siyempre naman hindi. That's something I would never do, unless... Bigla itong tumigil at tumingin sa kanya. Tinaasan niya ito ng kilay. Alam mo, ang dami mong tanong. Mabuti pa kainin natin tong cake. Sabi nito, binagong usapan saka sinimulang hatiin ng cake para sa kanilang tatlo. Tahimik lang siyang kumain habang panay ang daldal ng dalawa. Iniisip niya ang hiling ng anak niya at ang sinabi ni Zayn na hindi nito magawang tapusin kanina. Iniisip niya rin ang confession nito kahapon at kanina. Hindi niya talaga lubos maisip na matagal na itong may gusto sa kanya. Isang bagay na parang biro pa rin at hindi niya magawang seryosohin hanggang ngayon. Ilang sandali pa, nang maubos na ang cake at makapagpahinga saglit, nagsimula na silang lumibot sa mga stores para tumingin ng mga laruan. Sumakay din sila sa mga rides. Puro pambata ang sinakyan nila. Sigawan, tawanan at ngiti na siguradong hinding-hindi niya makakalimutan. Tumikim din sila ng mga pagkain sa mga food stalls. Para silang isang perpekto at masiyang pamilya kung titignan at iyon ang bagay na dapat maranasan ni Zyro. Nang matapos ang kasiyahang yon, ay nakatulog si Zyro sa kotse dahil sa pagod. Hanggang sa pag-uwi, si Zayn pa rin ang nag-drive. I'll ask someone to get my car para sunduin ako. Sabi nito. Thank you ah. Biglang sabi niya. What do you mean? Thank you. Alam mo, ngayon lang ako bumib sa'yo. I'll take that as a compliment. Pinasayo mo ng sobra si Zyro. Masaya naman siya kahit kaming dalawa lang pero ibang lawak na ang ngiti niya ngayon. Kaya thank you. Gumisi ito. Para bang may gustong ipagyabang. Sus, yun lang pala. Siyempre, papa niya ako eh. Ang tagal ko naging absent sa buhay niya kaya bumabawi ako. If I could, I want to give him everything he wants. Gusto ko rin siyang kunin at patirahin na lang sa kondo ko. Hoy! Agad napawi ang ngiti niya at hinampas ito sa braso. Anong gustong kunin? Hindi ko ibibigay sa isa Zyro kahit ikaw pang pinakamayaman tao sa mundo, no? Tumawa ito. Relax, hindi ko naman sinabi na siya lang ang gusto kong kunin. If possible,
I want to have you both. Kung nasan ka, dapat nandoon din si Zyro. At kung nasaan ka at si Zyro, dapat doon din ako. Tumagal ang titig niya sa lalaki. Pwede naman ang gusto nito pero hindi naman sila. Darating at darating ang araw na may babaeng papasok sa buhay nito. Babaeng mamahalin at pakakasalan. Bakit? Tanong nito nang mapansin ang pananahimik niya. Wala, sige na. Ipasok mo na si Zyro sa loob. Sabi niya saka bumaba mula sa kotse. Sumunod naman si Zane. Kinuha nito si Zyro mula sa passenger seat habang siya naman ay kinuha ilang laruan na nabili nila sa Happy Land. Sabay silang pumasok sa loob. Itinuro niya rito ang kwarto ni Zyro. Agad itong pinasok ang bata. Maingat na inilapag sa kama at kinumutan pa. Hindi agad ito umalis at tinitigan pa ang bata na matagal. Na para bang sa isang iglap, kapag lumis ito ng tingin ay mawawala ang anak sa paningin nito. Pwede kang bumisita dito. You can meet him anytime you want. Kung gusto mo, ikaw na sumundo kay Zyro bukas. Sabi niya sa lalaki. Talaga? Nakangiting tanong nito. Tumango siya. Oo naman. Kaya Mr. CEO, pwede ka nang umuwi dahil sigurado ako marami ka pang pending work sa gagawin. Malalim na rin ang gabi. Luna, thank you. Anito sa seryoso at mahinang boses. Wala kang dapat i-thank you. Ito ang dapat mangyari. But still, thank you. And, yun, sinabi ko yesterday. Ha? Hindi ko sinabi sa'yo ng direkta, kaya siguro hindi mo magawang seryosohin ang nararamdaman ko. Bakit? Ano ba nararamdaman mo? Ang tapang niya para itanong yon, pero ang totoo ay kinakabahan na siya sa susunod itong sasabihin. Mahal kita. Ano? Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Sinabi ko to, hindi dahil may anak tayo. This is me, finally confessing the feelings I've been yearning for all these years. Mahal mo ko? Mahal kita, I'm dead serious. My feelings up to now haven't changed. And they never will. Mahal kita at mas lalo kitang minahal ngayon. Natigilan siya. Pakiramdam niya ay umakyat lahat ang dugo sa mukha niya. Ano ka ba? Bakit bang hilig mo magulat? Anya sa medyo inis sa tono. Natawa ito ng bahagya. Naisip ko lang na ito na yung perfect timing para mag-confess. Naging duwag ako noon. Pero ngayon ayoko nang palampasin ang pagkakataon. Ayoko na sayangin ng oras. Alam kong hindi ako typical guy na papangarapin mo dahil I was a jerk who flirted with everyone around. Kaya kung hindi tayo pareho ng nararamdaman, kung hindi mo ako gusto, I could say it countless times. Paulit-ulit akong magko-confess at maghihintay kahit ilang taon pang abutin. I'll learn and grow, make myself a better guy and a better father each day. For you and our son. I may be selfish at times, pero gusto ko, akin ka lang. Kung dumating ang oras na magkakaroon ako ng rival, I won't stand back and be a coward again. Ipapakita ko sa'yo that I'm more deserving of your love. Mahal kita, Luna. Anito. He didn't bat an eye. Daman-daman niya bawat salitang binitawan nito. Hintayin ko ang sagot mo. Sige, alis na ako. Good night. Sabi nito sa katuloy-tuloy ng umalis. Nang gabi ring yun, ay hindi na siya pinatulog ng mga sinabi nito. Para yung sirang plaka na paulit-ulit na nagpe-play sa utak niya. Hindi niya namalaya na napapangiti na rin siya. Mukhang hindi na niya kailangan pang pag-iisipan. Dahil siguro nga, mahal na rin niya lalaki. Kinabukasan, tulad ng palagi niyang ginagawa, inasikaso niyang anak at hinatid sa school bago pumasok sa trabaho. Nasa entrance pa lang siya ay ramdam na agad niya ang kakaibang titig ng mga ito. Anong meron? Tanong niya sa sarili. May skandal ba siyang hindi niya alam? Pinilit niyang hindi yun pansinin. Pagtingin niya sa opisina ng CEO, ay dadatan niya si Zane sa desk nito. Yumuko siya para bumati. Good morning, sir. Bigla itong tumayo. May alam ka ba? Tanong nito, kumunot ang noon niya. Ha? Anong alam? Never mind. Ano ba kasi yun? Cellphone is prohibited as of now. Bawal kayong gumamit ng laptop o kahit anong gadget. Seryosong sabi nito na ipinagtaka niya. May kinuha itong ilang folder mula sa desk at lumapit para iabot sa kanya. I want you to review this. I-take note mo ang mga dapat baguhin. Bumaba ang tingin niya sa mga folder pero hindi niya yun tinanggap. Bumalik ang tingin niya sa lalaki. Teka nga, ano bang meron? May kinalaman ba ito sa kakaibang tingin ng mga empleyado sa akin sa labas? Huh? Of course not. Nakatingin sila sa'yo kasi maganda ka. Natawa siya pero hindi siya naniwala.
Hinugot niya ang cellphone mula sa bulsa ng pants at bubuksan na sana yon nang bigla iyong agawin ng lalaki. Zane! Uulitin ko, cellphone is prohibited at the moment. Bawal ka rin gumamit ng ibang gadget. Meron ba akong hindi dapat makita? Nagkalat ang pangit kong picture sa internet. I can't let you see it. Baka ma-turn off ka. Ah, ganun? Nangahamon ang mga mata niya habang lumalapit sa lalaki at pilit na inagaw ang cellphone. Akin na! Kahit ang gusto ko, I'm still your boss. Mahalagang cellphone sa trabaho ko. At isa pa, wala sa code of ethics na may karapatan kang kumpiskahin ng gamit ko, okay? No more argument. Ako pa rin na masusunod. Kahit anong pilit niyang agawin ng cellphone, hindi niya makuha. Matangkad kasi ito at hanggang balikat lang siya nito. Oh, ganon? Hinahamon mo talaga ako May naisip siyang kalukuhan. Bakit? Anong gagawin mo? Walang pag-aalinlangang hinila niya necktie nito palapit at mabilis na hinalikan nito sa labi. Kasabay niyon ang pag-agaw niya sa cellphone mula sa kamay nito. Nang maghiwalay sila, naroon pa rin ito sa puwesto. Parang nabato sa kinatatayuan. Siya naman ay dali-daling nag-check ng social media at iyon nga. Exposed. Isang sikat na CEO at assistant may relasyon. Assistant, gold digger. May anak, umeksen. Pinapaako raw sa CEO. Iyon ang kumalat ngayon sa Twitter at iba pang social media platforms. May kasama pang picture na kuha sa Happy Land. Mabuti na lang at nakablur ang mukha niya at mukha ng anak nila. Gold digger? At anong may anak na umiiksena? Sinong gumawa ng balita na to at ang masampal ko? Inis niya ang bulyaw. Muling inagaw ni Zane ang cellphone mula sa kamay niya. That's why I told you na huwag mo nang gumamit ng kahit anong gadget. Don't worry. Minatrace ko na nagpakalat ang picture. I already filed a formal complaint at naglagay na rin ako ng undercover personal sa school ni Zyro. I'm concerned baka mabuli siya o maharas sa ibang students. Paliwanag nito. Lumakad siya palapit sa desk niya at padabog na umupo doon. Wala na rin naman siyang magagawa. Biglang bumukas ang pinto. Umangat ang tingin niya sa dalawang may edad na pumasok. Sa postura at ayos, halatang malalakas pa rin ang higit sa lahat. Kamukha ni Zane ang lalaki. Ma'am, Dad. Tawag ni Zane sa dalawang pumasok at agad na lumapit. Habang siya ay natulala na lang at hindi alam ang gagawin. Na hindi man lang siya nakapaghanda. Kailan pa kayo umuwi? Akala ko matagal pa kayo sa Hawaii. Kakauwi lang namin at hindi na agad magandang sumalubong sa amin. Sagot ng ginang habang ang ama ni Zane ay lumingon sa kanya. She must be the girl everyone's talking about. Sabi nito na ikinabigla niya. Dad, inaayos ko ng issue. Let me handle this. Don't worry. I will tell you everything right after I settle this. Ngayon na natin ito pag-usapan. May sasabihin din akong hindi magandang balita tungkol sa business kaugnay ng isang isyong kumakalat ngayon. May awtoridad sa tono ng boses ito saka lumakad kasama ang ginang at umupo sa sofa. Lumingon sa kanya si Zane. Agad niya ito naintindihan. Tumayo siya at lumapit sa sofa. Magkasabay silang umupo ni Zane paharap sa mga magulang nito. Magandang araw po, ma'am at sir. Anya sa kabahagyang tumungo. Nanatiling seryoso ang mga magulang ni Zane. First things first. Magpaliwanag kasi. Nangako ka na hindi ka nagagawa ng kabalastugan na ikakasira ng kumpanyang ito. You better make it credible dahil kung hindi, I have no choice but to remove you from your position. Anang ama sa kalmado pero madiing tono. Napakapit siya ng mahigpit sa pants niya. Dama niya ang panginginig sa bawat segundong lumilipas. Biglang hinawakan ni Zane ang kamay niya habang may kumpiyansang tumingin sa mga magulang nito. Dad, Mama, she's Luna. Ipinakilala siya nito. She's my assistant, pero hindi lang basta assistant. I like her. Pero hanggang ngayon, parang one-sided kasi she hasn't given me her answer yet. Yung kumakalat na photo namin na magkasama sa Happy Land at may kasamang bata. Yes, that's true. I was with her. Pero hindi totoo ay yung tawagin siya ng iba na flirt at gold digger. Hindi rin totoo na pinapaako niya sa akin ng anak niya. Hindi niya kailangang ipaako sa akin ng bata. Dahil anak ko yun. Anak namin. Pag-amin nito. At isa pa, she's the woman I'm willing to take the risk for. Kahit na ikasira pa ng kumpanya. Dagdag nito sabay lingon sa kanya. Ngumiti siya ng tipid. Sapat na mga sinabi nito para hindi siya matakot. Wala naman pala siyang dapat ipangamba kung si Zane ang kasama niya. Ano ka mo? May anak ka na, Zane?
Eh bakit wala kang sinasabi sa amin ng papa mo? Gulat na tanong ng Gina. The fact that you didn't tell us at ngayon lang pumutok ang issue na ito only means na recently mo lang nalaman na may anak ka. Tanong ng ama nito. Yes, ma'am, dad. I'm sorry for not knowing na nakabuntis na pala ako. Paumanhin nito. Napayuko siya sa kahiyan. Biglang humagikik ang ama ni Zane. Ay, anak nga talaga kita. Remember when you were a kid? 5 taon na kayo bago ko pa nalaman na may anak pala ako. Hindi lang isa, kundi 4. Natatawang sabi nito. At ngayon, malalaki na kayo't pare-pareho ng may mga anak. Time flew too fast, isn't it? Tura ng ginang habang may ngiti na parang kampante. Bigla itong tumingin sa kanya at hinawakan ng kamay niya. Pasensya ka na kung hindi ka namin natrato ng maayos kanina. Ako nga pala si Emma at itong asawa ko si Alexander. Pwede mo kaming tawaging mom and dad. Pero kung hindi ka komportable, pwede ring tita at tito. Malambing na sabi nito. Gumaan ang pakiramdam niya. Ganong kabilis ay natanggap agad siya ng mga magulang ni Zane. Naku, wala po yun. Tita at tito na lang po ang itatawag ko sa inyo. Biglang tumikim na malakas ang asawa nito. I didn't expect my son to have a hidden kid. Anak, you don't know how big this is. Isang malaking issue ito. The press will eat us alive, and investors might start pulling out. Our business reputation is on the line. Dad, mas mahalaga pa talaga yun kaysa sa pamilya ko. Anak, I am not saying na mas mahalagang kumpanya kaysa sa inyo. What I'm saying is pwede naman nating isalba pareho. Your family and the business, without destroying either one. What do you mean, Dad? If people see na you're taking responsibility, they won't call her a gold digger, and they won't call the child illegitimate. The cleanest way to fix this is through marriage. Kung pakakasalan mo siya, the scandal turns into a love story. Investors will respect you more, and the family's name stays intact. Suwestyon ito. Naglaro sa isip niya salitang kasala. Tumingin sa kanya si Tito Alex. I'm not pressuring you to marry immediately, pero pag-isipan niyo mabuti ang sinabi ko. Bigla siyang tumayo. Wala nang dapat pag-isipan, sigurado na siya. Sige, pumapayag po ako. What? Luna, you don't have to. Itinaas niya ang kamay para patahimikin si Zane. Handa akong magpakasal kay Zane. Para sa kumpanya at para sa anak namin. Great. Natutuwang sabi ni Tito Alex. Tinapik nito ng malakas ang braso ni Zane. Congrats, son. Sa ngayon, I'll give you time to prepare. Let's settle this in a week. So paano? Mauna na kami ng mama mo. Alam nito saka sila umalis. Nang maiwan silang dalawa, parang nanghina ang mga tuhod niya kaya hindi siya makatayo mula sa sofa. Luna, Tawag ni Zane. talaga bang magpapakasal ka sa akin? Anitong parang hindi pa rin makapaniwala. Why not? Single naman tayong pareho at may anak na tayo. Pero ayokong ipitin ka sa isang bagay na ayaw mo naman. Pwede ka pang umatras. Kaya ko namang ayusin ang gulo na walang kasala. Napabuntong hininga siya. Tumayo at hinarap ang lalaki. Sino naman nagsabi na ayokong magpakasal sa'yo? Napakurap ito. Gusto mo akong pakasalan? Oo, gusto kitang pakasalan. Hindi dahil kailangan o dahil sa responsibilidad. It's more than that, Zane. Hindi ko ito nasabi sa'yo ever since we were in high school. Ginamit ko pa yung pagiging competitive ko. Pero totoo, I just wanted you to notice me. Gusto rin kita. Sa wakas, nasabi niya rin. Ang akala niya, ayaw niya lang na may nakakalamang sa kanya sa academic. Matalino si Zane. Ang makipagkompetensya dito ang tanging nakikita niyang paraan para mapansin siya nito. Oh, bakit hindi ka makapagsalita? Natatawa niyang tanong ng matagal itong natahimik. Anong sabi mo? Ulitin mo hindi ko marinig. Isang beses ko lang pwedeng sabihin yon, hindi na pwedeng ulitin. Hindi ko nga narinig. Ulitin mo. Hindi ka kasi nakikinig. Bahala ka, hindi ko na uulitin. Tinalikuran niya ito habang natatawa. Kung ganon, sige. Let's get married, Luna. Wala nang bawian, ha? Biglang sabi nito. Muli niya itong hinarap. Okay, I said what I said. Let's get married. Bigla itong natawa. Bakit? Wala. I'm just happy. Hindi ba may meeting ka ngayon? Paalala niya. Bahagyang nanlaki ang mga mata nito saka tumingin sa relong nasa pulsuhan.
Late na ako. I gotta go now. Anito saka nagmadaling umalis. Natawa siya nang maiwan siya mag-isa. Para lang silang magkaibigan na nagkakayayaang magpakasala. Pero alam niyang higit pa doon ang ibig sabihin ng mga salitang yon. She could see through it. She knew she would be happy and she wouldn't regret it. Naging sobrang busy sila sa mga sumunod na linggo para sa paghahanda ng kasal. Isang engranding kasal kung saan tumulong ang mga magulang at kapatid ni Zayn. Siyempre, umuwi din ang mga magulang at ilang kamag-anak niya para tumulong. A press conference was held to clear up the misunderstanding and to announce the wedding. Mas naging maingay ang social media. Hindi na dahil sa bashing, kundi dahil sa excitement ng lahat. Nakilala rin ni Zyro ang pamilya ni Zayn. Naging maluwag at masaya ang pagtanggap ng mga ito sa anak niya. At agad ding naging close si Zyro sa mga pinsan, tito at tita. Wala pa man ang kasal, nagkaroon na sila ng isang malaking salo-salo. Para silang tunay na masayang pamilya at naramdaman niyang parte na siya ng mga ito kahit hindi pa nagaganap ang pinakamalaking bagay sa buhay niya. Lumipas ang ilang linggo, just in a blink of an eye, dumating na ang araw ng pinakahihintay ng lahat. Ang araw ng kanilang kasal. Hindi niya inasahan ang dami ng tao, ang laki ng simbahan, ang nakikislapang mga ilaw, at ang mga nagagandahang bulaklak sa paligid. Bilang ang bawat hakbang niya sa aisle dahil sa kaba. Pero mas tanging ibabaw ang kasiyahan sa puso niya, lalo na makita niya sa dulo ang umiiyak niyang groom, si Zayn. Nang makalapit siya, ipinasa ng papa niyang kamay niya kay Zayn. Nagbiro pa ito at nagkamayan ng dalawa bago sila humarap sa altar. Mahabang seremonya. Isinapuso niyang bawat sandali ang mga salita ng Diyos. She prayed for love and care, thanked God for how grateful and happy she was, and promised that this marriage could not be broken no matter what trials they would face. At sa wakas, inannounce ng pari na sila ay mag-asawa na. They kissed as people cheered and wished them a good life. Saglit lang ang halik, pero parang glue. Ramdam pa rin niya ito sa kanyang mga labi. Nagngitian sila ni Zayn habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Kasabay niyon ay tumakbo si Zyro para pumuesto sa harap nilang dalawa. I love you, Zayn. Emotional niyang sabi. I love you too. And I always will, Mrs. Ko. Mas lalo siyang umiti. Sabay silang tumingin sa anak nila. Bigla itong binuhat ni Zayn at agad kumislap ang mga camera habang ang media at lahat ng tao ay gustong i-capture ang sandaling iyon. Finally, the long wait was over, and their complete family lived happily ever after. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!